The Senate is in the home stretch of its longest mandatory pause from work. Hence, our Daniel Manalasta seized the opportunity for a sit-down chat with the chamber's most powerful lawmaker to ask him a range of questions since he took hold of the leadership in a controversial change of the guard. Here are excerpts from the first part of that one-on-one. Days before President Ferdinand R. Marcos Jr.'s SONA, Senate President Francis Escudero sat with me for an interview. During the one-on-one, I asked about the status of work and the mood in the Senate. The Senate has been in the midst of some needed house cleaning. Hindi to preparations para sa opening. Ito'y pag-aasikaso sa ilang bagay na sa mahabang panahon ay hindi na-asikaso. Dahil naging busy rin naman ang Senado sa iba't ibang mga bagay. So recess ngayon, ito yung pinakamahabang recess ng Senado, sinidye. So minabuti kong gawin ito. And months after the change of Senate leadership from former Senate President Juan Miguel Zubiri, how are the working relationships going on between and among senators so far to include him? Inaasahan ko na siyempre kung ano mang may init na damdaming meron nung mahigit 2 buwan na lumilipas ay sana nanlamig at lumamig na dahil karamihan ng mga senador ay batikang mga senador. Wala nang maituturing baguhang senador dahil may mga 12, 15 taon ng mga senador at nakita, pinagdaanan at sanay naman sa mga ganitong uri ng palitan ng liderato sa Senado. Most of us still remember how a word war erupted between a number of senators and some House lawmakers due to the prevailing issues on charter change. But for Senate President Cheese, things have improved between senators and House legislators. Matagal naman na kami magkakilala ni Speaker Romualdez. One batch ahead siya sa akin sa UP College of Law. Doon pa lamang ay nagkikita, magkakilala na kami. Maliban sa nanggaling din ako sa Kamara, nandun ngayon ang kapatid ko, marami din akong kaibigan at kasamahan sa Kongreso na napanatili ko yung relasyon at pagiging malapit at magkakaibigan namin. Kaya naging madali sa parte at panig ko na ipanumbalik yung relasyong dapat manaig sa pagitan ng Kamara at ng Senado. Naniniwala ako sa pagdaloy ng panahon, anumang sama ng loob ay mahihilom din at maghihilom din. Meanwhile, Escudero gave a frank response on his stand on Chacha. Isa-isahin natin, yung RBH 6 at 7, dahil nagbitiw at na-appoint pa ang kalihim ng Department of Education, si Senator Angara, ibabalik namin yan sa komite at susunod yan sa ordinaryong proseso. Hindi yan magiging prioridad na ng Senado. Yan ang posisyon ko bago pa man ako naging Senate President at walang rason para magbago ang aking posisyon porket naging Senate President na ako. At ito ang aking paniniwalang posisyon din ng mayoriya ng mga senador sa ngayon. Some changes may occur in the Senate soon as Escudero confirmed he's inclined to propose Monday to Thursday session days to catch up on work. Oo, dahil may mga bagay-bagay na hindi naman trabaho na ng mga senador din kaugnay ng natural at ordinaryong trabaho ng Senado. Ipa-finalize pa lamang namin ng lunchtime. Pina-finalize pa lang. Isa sa mga Deputy Secretary General siguro. Sa maraming pagkakataon, siyempre gusto ng senador na sila nagsasalita. Pero para sa akin, kung tungkol yan sa trabaho ng Secretariat at hindi ng tanggapan namin, magandang may tagapagsalita na rin ang Senado. Sa tulong ng aking mga kasamahan sa kooperasyon at pahintulot nila, nais ko rin ipanukala sa kanila na magkaroon kami ng sesyon tuwing Webes para talakayan yung mga national at local bills at nang mahabol namin. Dahil mula ngayon hanggang sa pagtatapos ng Kongreso, pag nagbukas kami ng sesyon, 70 araw na lamang ang sesyon namin. Kung makakapag-Thursday sessions kami, ay madadagdagan ito ng 23 sesyon. So makakakulang-kulang 100 kami. Malaking bagay yun. I also asked Escudero about the controversial bills like the divorce bill and the proposed anti-political dynasty. Hindi naman talaga hinaharang yung anti-dynasty bill na yan. Kaya lang may mga katanungan na dapat masagot na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Hindi ako tutol o sang-ayon dito, hayaan ko tumuloy yan. Pero dapat masagot ang ilang mga katanungan kaugnay ng bill na yan. Kailangan mahanapan ng formula at paraan. Sa lahat ng mga nag-file ng anti-dynasty bill, hindi pa ako nakakita ng formula kung paano ito tutugunan. At ito siguro ang hamon kay Senator Robin Padilla ngayon na sana magtagumpay siya na makuha at mahanap yan. Hindi ako hahadlang, hindi ako boboto laban dito,
dahil produkto ko ng dinistriya. Conflict of interest yun. Pero kung kinakailangan ng boto ko para pumasa yan, boboto ko. Kaugnay ng divorce bill, umuusad yan, pero dapat sana yung mga nagsusulong ito ay wag masyadong istrikto sa kanilang mga ninanais na salitang gagamitin dahil ang tanging parang nakikita ko para pumasa yan ay kung medyo luwang-luwangan nila yan. Hindi lamang na nagamitin ng salita at katagang divorce, pero maging bukas sila na amyendahan ang Article 36 ng Family Code. Daniel Manalastas from the National TV Network for a new and better Philippines.